Magandang araw na muli mga boss. Dahil nga sa nakitaan ni customer na mayroong tagas ng langis dito sa makina niya at kailangan na rin daw itong palitan ng timing belt. Dahil nga ayon kay customer, yung nilagay daw na timing belt dito ay hindi raw original. Kaya nga kung makikita nyo mga boss, sinisimulan ko nang gawin itong sasakyan ni customer. Una, tanggalin ko muna itong gulong. Tapos gamit ka ng socket wrench sa number 10 para matanggal ko naman itong kumukover dito sa makina ni customer. Meron lang naman yan 2 bolt na number 10 na tinanggal ko mga boss para mailihis ko na itong cover niya, tapos gagamit ka dyan ng socket wrench na number 19 para matanggal mo naman itong center bolt dito sa crankshaft. Pag natanggal mo na yan mga boss, balik ka muna dito sa ibabaw ng makina mo, gamit ka ng box wrench sa number 14, tanggalin mo itong nut dito sa either pulley ng aircon belt mo para itong belt ng aircon matanggal mo. Pag natanggal mo na yun mga boss, tuluyan mo nang tanggalin itong nut ng either pulley mo, tapos gamit ka naman ng box wrench sa number 12, luwagan mo naman itong bolt dito sa alternator belt adjuster mo. At pag naluwagan mo na yan mga boss, yung bolt, pwede mo nang hilahin itong belt mo dito sa alternator para matanggal mo na yan. Ayan mga boss, kung nakita nyo, natanggal ko na itong belt. Kaya lang mga boss, may nakalimutan ako. Ibalik ko muna itong bolt dito sa crankshaft pulley niya. Tapos gamit itong socket wrench sa number 19, higpitan ko muna yan. Tsaka ngayon ako gagamit ng box wrench sa number 19, pipihitin ko itong crankshaft pulley niya mga boss para may timing ko muna yan bago ko kalasing tuluyan itong timing belt. Dapat kasi mga boss, bago mo kalasin yung timing belt, napaka-importante na dapat naka-timing mark yan dito sa crankshaft pulley niya. Yan mga boss yung tinuro ng daliri ko, dapat naka-top dead center yan. Na pag na-top dead center mo na itong crankshaft pulley mo, gamit ka ulit ng socket wrench sa number 19. Tanggalin mo ulit itong center bolt dito sa crankshaft. Tsaka mo ngayon hugutin itong crankshaft pulley mo. Kalug-kalugin mo lang yan sa paghugot mga boss. Ayan yung ginagawa ko, sabay hila. O, diba? Tanggal na itong crankshaft pulley mo. At dahil okay na, balik ka ulit dito sa ibabaw ng makina mo. Gamit ka ng socket wrench sa number 10. Tatanggalin mo naman dyan yung mga bolt na number 10 dito sa timing belt cover mo. Dito sa camshaft cover, meron niyang 2 bolt na tatanggalin ka. Tapos dito naman sa crankshaft cover niya, kasi 2 cover to mga boss, nahati yan eh. Meron ka naman yung tatanggalin na 4 na bolt na number 10. At dahil nga sa yung isang bolt niyan hindi ko makapaka pa mga boss, umilalim ako kasi nasa sulok yung isang number 10 na bolt eh. Ayan oh, yan. Kailangan ko ring matanggal yan mga boss para matanggal ko na ng tuluyan itong cover ng timing belt. O ayan na mga boss, natanggal ko na itong cover ng timing belt. At ito na mga boss, kung makikita nyo itong timing belt nya, basa na ng langis yan. Mapapansin nyo mga boss na tama yung pagkaka-timing mark nyo o naka-top dead center yan. Pati dito sa loob mga boss, yung gear ng crankshaft pulley mo, naka-top dead center yan mga boss. Or tama yung timing mark nya. Maging dito sa camshaft timing gear, dapat tama yung timing mark niyan. Pag ganyan, pwede mo nang tanggalin itong timing belt. Gamit ka ng box wrench sa number 12, luwagan mo itong bolt dito sa tensioner bearing mo. Pag maluwag din mga boss, gamit ka ng kahit anong bagay na pwede mong ipantulak dito sa tensioner bearing mo. Pag naitulak mo yan mga boss, higpitan mo ulit itong bolt mga boss dito sa tensioner para mas madali mong matanggal itong timing belt. Ayan mga boss, sa pagtanggal naman ng timing belt mga boss, dahil maluwag na yan, hihilahin mo na lang yan eh. O diba? Tanggal ko na itong timing belt, nabasa na siya ng langis. At dahil sa natanggal mo na itong timing belt, gamit yung box wrench mo na number 12, tanggalin mo na ng tuluyan itong bolt dito sa tensioner mo. Para itong tensioner bearing mo, pwede mo na rin siyang tuluyang tanggalin. Ito na mga boss, may kasamang spring yan mga boss yung tensioner. At dahil sa nalawagan ko na itong bolt dito sa camshaft sprocket, tatanggalin ko na yan mga boss. Yung timing mark dito mga boss, yung tinuro kong butas dito sa sprocket, itatapat nyo lang yan dito, yung tinuturo ng daliri ko mga boss, ilapit ko para makita nyo. Ayan, ayan yung butas na yan mga boss. Ayan, ayan, dyan mo itatapat yan. Na dapat, pag nag-top dead center ka sa crankshaft pulley mo, dito naman sa camshaft, dapat naka-timing mark din siya. At dahil nga sa papalitan ko ito ng oil seal, kaya tinatanggal ko itong crankshaft timing gear nya. Pag natanggal mo itong sprocket mga boss, pwede mo na ngayon tanggalin itong oil seal gamit itong flat screw mo. Sikwatin mo lang yan, madali lang yan tanggalin mga bossing. O diba mga boss, nakita nyo naman natanggal ko na itong oil seal. Dito naman tayo sa camshaft oil seal mga boss. Ganun din mga boss, gumamit ka lang ng flat screw, sikwatin mo itong oil seal dito sa camshaft mo. Matatanggal mo rin yan, o diba? Ganun lang siya kadali. Lipat ko sa baba itong camera mga boss, kasi ang tatanggalin ko naman dyan itong oil pump drive gear. Kakalsuhan ko lang yan ng bolt na number 10 mga boss para tumigil sa pag-ikot itong drive gear. Kasi nga mga boss, freewheeling yan, kaya kinalsuhan ko siya.
Ngayon, pag nakalsuhan ko yung mga boss, tsaka ako ngayon luluwagan yung nut na number 14 dyan. Nakita nyo, di ba? Kumalso na siya. Maluluwagan ko na ngayon itong nut dito sa oil pump drive gear. O yan, maluwag na siya, di ba? Ganun lang mga boss. Pero kung maiba naman kayong diskarte, o di mas mabuti, kailangan ko rin kasi tanggalin itong drive gear mga boss. Kasi kung makikita nyo, meron din siyang oil seal na maliit. Sisikwatin mo rin yan mga boss gamit itong flat screw. Kaya lang manipis na flat screw ang gamit nyo dyan ha. Ayan mga boss oh, medyo lumalaban pa nga kung sino pa yung maliit At dahil sa natanggal ko na yung mga oil seal niyan, dito naman ako sa idler bearing niya mga boss. Gumamit ako dyan ng box wrench sa number 12 para matanggal ko itong bolt niya. At sabi nga sa akin ni customer, dahil nga sa hindi pa raw ito na change oil mula noon, gagamit naman ako ngayon dyan ng box wrench sa number 14 para matanggal ko itong drain plug at madrain ko na itong lumang langis ni customer. At pag wala na siyang tumutulo mga boss, pwede ko na ngayon ibalik itong drain plug niya. Tapos, pwede ko na ngayon ilagay itong mga bagong oil seal. Unahin ko dito sa camshaft mga boss. Pinahiran ko ng kaunting langis yan sa loob niya. Tapos, nilagay ko na yan mga boss. Sa paglagay naman ng oil seal mga boss, madali lang. Pag naisentro nyo na yan, tsaka nyo ngayon idiin dahan-dahan hanggang sa pumantay siya. Pag okay na, dito naman ako ngayon sa oil pump oil seal niya. Ganun din gagawin nyo mga boss. Isentro nyo lang siya, tapos idiin nyo siya dahan-dahan hanggang sa magpantay. Sa crankshaft oil seal, ganun din. Importante na yung inner diameter ng oil seal, mapahiran nyo ng oil. At syempre naman, dapat yung pagkakalapat nyo ng oil seal, pantay yan. Naging ugali ko na rin mga boss, kapag luma na rin yung sasakyan, pinapahiran ko pa nga yung labas niya ng beta gray. Yung gilid lang naman ang pinagkabitan ko ng oil seal, ayun lang naman importante. At pag okay na yan mga boss, pwede nyo na ngayong ilagay itong tensioner bearing kasama yung bolt niya. Sa paglagay naman ng tensioner bearing mga boss, huwag kayong mag-alala, may guide naman yan. Tapos ilagay nyo itong spring niya, gamit ka ng manipis na flat screw, ikalawit mo yan. Ayan mga boss, di ba na ikalawit ko na siya. Tsaka mo ngayon i-check itong tensioner bearing mo kung okay ang pagkaka-guide mo. Tapos gamit yan ng pwedeng pantulak mo dito sa tensioner bearing mo. Importante na ma-adjust mo na yan, tsaka mo ngayon higpitan ng box wrench mo na number 12. At pag okay na, ito namang idler bearing mo, yan naman yung isusunod mong ilalagay mga boss. Pakapit mo muna itong number 12 na bolt dito sa thread niya, tapos gamit ka ng box wrench sa number 12 para i-final mo na yung higpit niyan. At dahil nga sa masyadong mahaba itong video mga boss, abangan nyo sa part 2. Maraming salamat.